Kung ikaw, halimbawa, kung ikaw may-ari ng kawayan tapos may nag-harvest dyan na hindi nagpapaalam, ano sa palagay mo? Hindi, ang sabi niya sa akin. Hindi, ikaw yung tinatanong ko. Kung matutuwa ka ba? Hindi ko na maalam ang sabi niya sa kanya. Kung ikaw nga, ang tanong ko nga, kung ikaw may-ari ng kawayan, pagkatapos kumuha dyan ng hindi nagpaalam, kahit sino pa inutusan yan, sa tingin mo, matutuwa ka ba? Ano ba magiging reaksyon mo? Hindi ka rin matutuwa. Oh, yun. Kasi boss. Kaya nga itong pag-uusap natin, recorded to, no? Para magkaalaman tayo. Luwas na ako dyan kasi. Hindi kasi sumunod ka. Siyempre utos niya sa kanya. Hindi ko alam na sa'yo eh. Ang problema kasi hindi yun ang batas, boss eh. Ang batas, yung nagnakaw at nagpanakaw, parehas may pinsala. Ay, walang problema. Sasagutin niya kasi utos niya sa akin eh. Ay, kung idamay niya ako, inuutos mo sa akin eh. Paano yan kung idamay ka niya? Ay, inuutos niya sa akin eh. Kaya nga, anong gagawin? Hindi niya ka pwede idamay. Kung halimbawa nga kung ako pumunta doon at pumutol na lang ako nang hindi ako nagpaalam. Magagalit ka. Yan ang punto dyan. Pag may sita sa'yo, ituro mo sa akin, ako nag-utos sa'yo. Ang lakas ng loob ng hayop na yun Ay, yun lang kasi. Alam mo, marami ng pinurwisyo yan. Mga bunga ng abukado ko yan, pinagnanakaw niya. Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. Ulihin natin ngayon mga kawaki yung nagnanakaw ng ating kawayan. Ayan. Medyo patarik ito. Kaya medyo nakakahingal, ano? Ayan. Matitimpuan din natin ito. Marami isang kawayan na nakuha dito. Ito yung tuklo o kaya manananggal na hindi natin mahuli-huli, pero ngayon matimpuan natin mga kawaki. Kanino ka nagpaalam? Hindi mo ba alam na hindi kayo sayan? Kaya nga, kahit saan niya gagamitin yan eh. Hindi sa kanya yan. Sabi ko, hindi sa'yo to. Sabihin mo lang sa akin. Asan ba siya? Wala si Binata. Ang layo ng boundary namin yan, oh. Tignan mo naman, bro. May nakabagod na yan. Inutos mo sa akin to. Kaya hindi pwedeng lahat ng utos sa'yo sundin mo. Dapat inaalam mo rin. Wala namang problema yan. Kapirasong kawayan lang yan kung magpaalam eh. Sinabi sa akin. Kaya ibig sabihin, sundin mo. Hindi ko naman alam na ano. Kaya nga, yun ang kinakatuwiran mo eh. Hindi. Basta sabi niya lang sa akin, pumutol. So ito mga kawaki, may nahuli tayo dito na nagtapas ng ating kawayan, no? Ayan, oh. Kawayan lang naman itong mga kawaki, wala nang problema itong magpaalam eh. Yung problema, nasanay na itong babae na yon, yung Ilsa na yan. Pati mga abukado ko dito, pinagnanakaw yan eh. Ang problema niyan, hindi lang si Ilsa ang madidimanda dyan, madamay ka. Sa tingin mo, kung hindi sa kanya, kung ikaw may-ari ng kawayan. Hindi. Inutos sa akin. Pinabihay ko na sa boss. Kaya nga, kung ikaw, halimbawa, kung ikaw may-ari ng kawayan, tapos may nag-harvest dyan na hindi nagpapaalam, ano sa palagay mo? Hindi. Ang sabi niya sa akin. Hindi, ikaw yung tinatanong ko. Kung matutuwa ka ba? Hindi ko na maalam ang sabi niya sa kanya. Kung ikaw nga, ang tanong ko nga, kung ikaw may-ari ng kawayan, pagkatapos kumuha dyan ng hindi nagpaalam, kahit sino pa inutusan yan, sa tingin mo, matutuwa ka ba? Hindi ko na maalam na sa'yo ito, boss eh. Oo nga, tanong ko muna. Oo nga. Itong sagot mo dito, ito makapagliligtas sa'yo eh. Sa tingin mo ba, di ba, sinasabi mo, hindi mo alam, inutusan ka lang. Ang tanong ko ngayon, kung halimbawa, sa'yo kawayan yan, pagkatapos, may kumuha dyan ng hindi nagpaalam, matutuwa ka ba? Ano ba magiging reaksyon mo? Hindi ka rin matutuwa. Oh, yun. Kasi boss, inutusan na ako, hindi ko naman alam na sa'yo.
Ang sabi ng inutos sa akin sa kanya. Okay, tamo lang. Paano maging kanya? Laki-laki may bakod, oh. Ay, basta, ang utos nilang sa amin, sa kanya daw. Ay, kung alam ko sa'yo, magpuputol. Hindi naman ako magpuputol din kung alam ko sa'yo. Ay, Yun. ang sabi sa kanya eh. Ang sabi niya sa kanya, pumutol ka lang dyan. Sabi niya sa akin. Para sabi ko, Ate Elsa, baka may-ari yan. Eh, pwede ba yung mamuhay ang kawayan walang may-ari? May-ari talaga. Ang sabi ko, ay sabi niya sa kanya. Boss, Ah. ang sabi niya sa kanya. Kaya nga itong pag-uusap natin, recorded to, Oo. no? Para magkaalaman tayo. Ang sagot ko lang dyan sa kanya, inuutos niya sa akin na sa kanya, Kaya sumunod ka. Luwas na ako dyan. Kasi, Hindi kasi sumunod ka. siyempre utos niya eh, sa kanya eh. Hindi ko alam na sa'yo eh. Eh, ang problema kasi hindi yun ang batas, boss eh. Hindi ko Ang alam na batas, sa'yo. yung nagnakaw at nagpanakaw, parehas may pinsala. Ay, walang problema. Sasagutin niya eh, kasi utos niya sa akin eh. O, yun. Oo. Oo. Ay, kung idamay niya ako, inuutos mo sa akin eh. Eh, paano yan kung idamay ka niya? Ay, inuutos niya sa akin eh. Kaya nga, Hindi niya ako pwede idamay kasi anong gagawin niya sa'yo? hindi, pagputol ko dyan, boss, ang sabi ko sa kanya, sa'yo ba yan? Oo. Ang sabi niya sa akin. Oo. Oh. Paano niya ako idamay? Ay, utos niya. Hindi niya ako pwede idamay dyan. Inutos niya lang sa akin yan eh. Ibig sabihin, siya talaga dapat ang kumargo. Siya talaga mananagot niya kasi inutos sa akin eh. Kung alam ko na may-ari niyan, ikaw ang may-ari, Iba? bakit magpuputol ako? Hindi, iba yung may-ari. Oo. Oo, kung alam mo lang. Oo. Hindi ako magpuputol niyan kung alam ko hindi sa kanya eh. Alam mo, Kwan, ano ay pangalan mo? Panoy. Alam mo, Panoy, walang problema. Hindi ka napakarami kong kawayan, di ba? Oo, Eh, kung nagpaalam, kung respeto ba? Ay, kung alam kong sa'yo, boss, bakit? Kung sa bahay ko gagamitin. Yung nag-utos sa'yo, yan ang sana ang magpaalam. Oo nga. Ay, hindi ko naman sa bahay ko to gagamitin, boss eh. Yung kawayan lang sa pagkarami ko, boss. O, yun. Oo Kaso nga. lang ito, sa totoo lang, inutos sa akin to kasi gagamitin sa bahay niya. Ang punto ko kasi, maraming kawayan yan. Oo. Kung manghingi sa dyan, bibigyan ko naman. Kung alam ko lang. Ang sa bahay ko gagamitin. Magpapaalam ako sa'yo, boss. ang kinukuhan ko lang, yung respeto ba? Tama ba? Tama. Ako man pumunta doon sa teritoryo mo at mamutol ng saging na hindi ako nagpaalam sa iyo eh. Tama yung Ba? sinasabi mo. Ay kung alam ko lang na sa'yo to at saka hindi niya sinabi sa kanya, bakit ako magpuputol? Ayun. No, papaalam ako sa'yo. Eh, Ang sabi niya sa kanya eh. siyempre ikaw wala kang kalam-alam, ano? Wala talaga akong kaalam-alam dyan. Ang sabi niya sa kanya, pumutol ka lang dyan, sa akin yan. Oh. Ganyan ang sinabi. Ang sabi ko, Atelsa, Kaya na pag magsita sa akin yan, baka hindi sa'yo yan. Ituro mo sa akin. Yan ang katapang sinabi. pa, no? Oo, yan ang totoo sinabi sa akin, boss. Ano na yan, para ang dami niya nang ginawa na hindi maganda eh. Oo, bahala na kayo mag-usap. Kasi ang sabi sa akin, pag sinita daw ako, magsabi sa kanya. Kasi utos niya sa kanya yan. Kasi alam niya wala ako rito. Paano yan may nagsumbong sa akin? Di nakakandara pa ako akyat dito kahit gabi. Ba? Ay, hindi ka naman alam na sa ano yan eh. May-ari pang iba yan eh. Ang sabi niya sa kanya eh. Kasi yan oh, mga kawaki, oh, malaking puno ng kawayan natin. Yan. Marami yan. Nigugulang na nga lang yan eh. Yung iba nga, natutuyo na lang oh. Ay, kung alam ko sa'yo yan, bakit hindi ako magpapaalam? Kung ganyan na panggamit, Dito sa bahay ko eh. kung panggamit lang sa bahay at nagpaalam sa atin, wala naman, Kawayan ko sa bahay ko. wala naman problema eh. Ikaw ba, Panoy? Oh. Ikaw ba kung halimbawa marami kang kawayan, may manghingi ba sa'yo, tatanggi ka ba? Hindi. Bakit tatanggi ka? Ay, kabulukan lang yan. Hindi ka pwede magtanggi niyan. Eh, ang problema kung hindi nagpaalam sa'yo, anong magiging kuan mo? Kung halimbawa walang respeto sa'yo, paano yan? Pwede na hindi tayo magrespeto pag nakilala ko yung may-ari. Hindi, kaya nga eh, kung halimbawa nga eh, kung ako pumunta doon at pumutol na lang ako nang hindi ako nagpaalam, Magagalit ka. yan ang punto dyan. Kung wala nag-utos sa'yo, bakit ka magpuputol dyan? Hindi mo alam kung kanino eh. Hindi ka nagpaalam. Ito, sa totoo lang. Pagputol ko nito, nagsabi ako sa kanya, Ate Elsa, baka hindi sa'yo yan. Pag may sita sa akin. Pag may sita sa'yo, ituro mo sa akin, ako nag-utos sa'yo. Ang lakas ng loob ng hayop na yun ah. Ay, yun lang kasi. Alam mo marami ng pinurwisyo yan. Mga yan oh, mga bunga ng abukado ko yan, pinagnanakaw niya. Oh, yan ang ano. Lagi niya yung ginagawa yan. Yung saging nga dyan, hindi na namin mapapinabangan, kaya ay nag-harvest yan. Ayun ang ano ko. Bakot na. Sabi ko, Tira pa yung mga bakod. baka may magsita sa akin.
Kasi ang liwanag, ay ano, may muhon doon, may bundiri doon ng muhon. May muhon din doon. Paano magiging kanya yan? Nag-uusap na kami ni Pastor dyan, yung mismong may-ari ng lote. Siya nagbabantay-bantay lang dyan. Paano niya ngayon gusto niya angkinin pati doon? May muhon niya, no? Kasi dati, mayroon akong malaking puno ng, ng langka. Yung unang bantay niya, pinutol. So, nagharap kami sa barangay, dinimanda ko. So, ang desisyon ng barangay, babayaran niya ako ng 40,000. O di kayo, nag-usap kami ni Pastor. Sabi niya, pumunta ka sa opisina. Nung pinuntahan ko siya sa opisina niya, yun nga, sinisingil ko na siya. Ang sabi niya sa akin, kung may bayaran mo na lang itong lote ko na yan, kaya wala na akong masyadong interesado dyan. Yun yung uling pag-uusap namin ni Pastor, yung may-ari ng lote na yan. Ang may-ari nito. Oo. Mayroon kaming kanyan, mayroon kaming kasulatan sa may barangay. Mayroon kaming dimandahan yan. A few inches later. Ang sabi niya, ayan, kahit na magharap kami pa, sabi niya, kung may pera kasi, sulian mo na lang yung buo ko. Kasi, hindi na ako magbabayad dyan kasi hindi naman ako nakikinabang sa produkto. Oh. Kasi may muhon yan. Ayan o, kahit natitingnan doon, nandun yung muhon. Tapos may muhon din dito. O, paano ngayon magiging kanya yan? Kaya may boundary yan. Nga yung daanan eh. Ito na nga yung pinaka-boundary namin. Ito na yung pinaka-daanan. Pagdating ng panahon, Oo. kalsada ito. Papuntang Manggahan. Tagos ano? Mm. Kita. Kasi ano, yung Ito eh. ito nga ang boundary namin, yung kalsada. Actually, hanggang dyan sa may puno na yan, oh. Kaya napakalayo na sa kanya yon. Pasok-pasok lang namin ang pagtanim. Hindi banda dito sa gilid. Doon lang Hindi pasok-pasok. Pero andito yung ano namin. Kasadahan to. Oo. Ito mismo ang boundary niyan. At saka yun, amin din yun, yung kawayan na yun. Ito rin yun. Hindi, yung kawayan na yan, sakop yan dito sa kanila. Dapat doon na lang siya pumutol. Kawayan din naman yun eh. Ha? Dito ako tinuro eh. Hindi, sakop yan sa kanila eh. Kasi ang muhon, dito lang yan sa may halos hati kami dyan sa kawayan. Pero wala problema kung doon sa mga kumuha. Ubusin niya yan. Oo, gusto niya, ubusin niya yan eh. Naman kita niya siguro maganda. Kaya dito sa kumuha. Nakita mo naman yung bahay ko, ipapaayos ko din yun eh. Ito ang gagamitin ko. Wala man problema yan. Kasi dami naman yan eh. Kakalaya nga lang eh. Nagpaalam lang. Ayaw ko kasing lumalabas na nagsisiga-sigaan ba. Lumalabas na kala mo kung sinong matapang. Parehas naman kami na tag-iisang buhay. Diba? Alam mo, nung buhay pa si Rone, yung kinakasama niya, nag-usap na kami niyan. Yung kinakasama niya si Rone, nagturo na kami dito, nag-usap kami. Sabi ko, Rone, ang bundiri natin, napin natin. Ngayon, nahanap namin yung muhon. Sabi ko, nandito yan. Yung buhay pa yung una niyang kinakasama. No? So, yun, nag-usap na kami. Sabi ko, ayan, Rone, magkuha na tayo dito. Maglagay na ako dito ng bakod-bakod. Binakuran ko dati ng kuwan na bulok na eh. Sa tagal na eh. 15 years na yata eh. Yung nakalipas, o 10 years. O yan, may mga kuwan yan. May mga bakod-bakod yan, ha, pag ganon. So, ngayon, sabi naman ni Rone, o yan ang boundary mo dyan, Seto. Sabi ko, di, sige. Ngayon, nung buhay pa yon wala namang problema kasi yon ay nag-usap kami. Kakilala naman kami noon nung kinakasama niya dati. Ngayon, nung namatay si Rone, yung nagbantay yan si Elsa. No, nagbantay-bantay siya riyan. Ngayon, nung nagbantay-bantay siya, ganon ginagawa niya, pinupurwisyo niya ng mga dito tanim sa bundire. Pangit yung hindi sa kanya Uso pa naman dito sa atin yung mga toklo at saka mga manananggal. Kawatan. O, di ba? Tira. Kita mo saging mo, magulang na pagdating mo. Wala na. Ibig mong sabihin may mga toklo din doon? Dami. Yung manananggal. Ikaw ba ay natutuwa kapag nakawan ka? Matutuwa ka kaya. Ha? Inasahan mo rin yan eh. Inasahan mo rin yan. Oh. Paano ka matutuwa niyan? Di ba?
sahan mo rin yan sa ano eh, sa kung anong gagamitan mo. Hindi, saan may pambili ng bigas eh. Oo. Wala naman tayo dito pagkikitaan na iba eh, di ba? Kagaya niyan. Oh. Ayan o, tingnan mo naman yung kawayan kung gaano kadami. Di ba? Mga first class pa na mga kawayan yan. Tanim ko na mga yan. Tanim ko na yan bro eh. Oh, ayun o. Pati ito nandito. Ito, tanim na ito ni Anjolo, yung binilhan ko ng si William, si Martinez. William Dati ang kay Martinez, ano? Dan ko binili yan, yung kanyang Yung bantay yan dati. ang sakop. Hindi, yung mismo may-ari. Mismo yan. Ang dating may-ari niyan si William, no? Tapos ang bantay niya si Anjolo. Ngayon yung bantay niya nagtanim, ito na, yung kawayan na yan na yan ang tinanim niya. Pero maliit pa yan. Hindi pa yan ganun kalaki. Ngayon, nung mabili ko na, yan. Lumaki na ng lumaki kasi hindi ko naman masyado na-harvestan eh. Kaya ganun nangyari dyan. Kaya may bundirian, may muhon yan doon. Paano niya ngayon masabing kanya yan? Sabi niya sa kanya. sa kalayo ng agwat sa boundary. Nagulat niya ako. Paano maging kanya? Sa kanya daw, yung boundary daw, doon pa daw sa Salaysoy. Okay, tama lang. Ang sabi. Pakahayop talaga. Di ba doon sa may Sabi niya sa akin pa yan hanggang doon sa Salaysoy. Ali ka dito para mapakita ko sa'yo. Sa akin pa Para daw. kang hindi ka malagay sa langanin. Sabi niya. Kasi kung magdemanda ako, hindi lang naman siyang may damay ka dito. Hindi ko naman alam Siyempre, magpapaliwanag ka eh. Ito. Hindi ko alam. Kung alam ko lang na sa'yo, gagamitin ko sa bahay ko. Saka, Hindi ako magpapaalam. saka siraulo ba ako na, siraulo ba ako na makikialam dyan? Eh, ang dami kong kawayan. Kakalapat ng sakop kong lupa. Kung alam ko lang na sa kanya, bakit ako Sabi niya, nasa Saluisoy. Oo. Ang sabi niya, sa Salaysoy pa rin yung boundary niya. Eh, tama lang ka, sinungaling yung inayupak. Ito, dami niyang kawayan, no? Sobra-sobra yan, di ba? lang na din to. Oh. Magugulang na yan, oh. Oh, ayan, oh. Ayan bakod, oh. Oh. Yan yung ano. Oh, may bakod kami dito, oh. Nabulok lang mga kawaki. Dito yun, eh. Ito dinadaanan nila dito. Tayo, ah. Paano mo ka? Maganda yung muhon. Kung hindi niya binunot yung muhon, nandito yun. Kaya yun, ang gabunot ng mga muhon dito. Kasi nga inaantin mo. Nabunot nila kasi yung muhon. Yung muhon na doon, hukay din nila at saka tinanggal eh. Ayan ang puno ng mahogany yun. Kaya nga, may kwan dati dito eh. Yan. May kape. Oo. Oo, sa akin yan. Yan, ngayon kawayan. Diretso yun doon, di ba? Sa kanila gumilaw. Hinahanap natin yung muhon, mga kawaki. Nasira ang mga Nawala na. ano natin. Tumubo ang labong. Wala na. Dalawang taon lang. Hindi yun dito, doon yun banda pa. Ha? Ito ba yun? Hindi ba to? Ilan? 32. O isipin mo, ang 32 hektar sa sakop mo. Pagkatapos makasuhan ka na nagnakaw ng kawayan. Di ba sobrang nakakaya, boss? At sa pagkaraming kawayan doon. So itong si Kwan mga kawaki ay naatasan lang. Kaya ito nga siya galit kasi siyempre madadamay siya dito pag nagkadimandahan, no? Idamay na ako sa kanya ba? Ngayon, kung halimbawa madamay ka at pati ikaw makulong, anong gagawin mo? Ha? Patayin ko na lang ito para matuluyan na. Grabe naman yan, wag. Hindi naman nantong sa ganun, pero kung sakali kasi, kung magkadimandahan kasi, ang korte kasi nagdi-decision, boss eh. Di ba? Linaw-linaw. Paano magiging kanya yan? Nung buhay pa si Ronnie, nag-usap na kami. Mga kawaki, yung Ronnie na sinasabi ko, yung kinakasama nitong babae na nagbabantay ngayon. Ngayon, nakailang asawa na ito. Hindi naman kaya, boss, na gagandahan ka sa kanya? Baka naman, boss. Sabihin mo sa akin, madali naman na natin pag-usapan yan. Ha? Natatawa si Mutukoy, oh. May papagawa lang yan. Pero hindi papatayin mo talaga.
Basta mapahiya ka. Pangit mo ganyan. Mapahiya ka sa kawayan na, mapahiya ba? Ang problema kasi boss, kung hindi ko, halimbawa ikaw, hindi kita sisitahin, baka mamaya magtuloy-tuloy yan. Baka pati mga kwan ko dyan, ipapahuling niya na. Siyempre boss, hindi ko naman alam. Eh sabi sa kanya eh. Ha? Hindi ko alam. Mga may-ari ito pala. Mga may-ari ito yung kawayan na yun. Diba? Eh kung alam kong may may-ari yun, at kung gusto kong kukuha, nagpapaalam ako ah. Oo, tama. Wala namang Di, marami naman yan. maghingi. Marami naman yan, boss. Gusto ko na nga pamimigay yung mga natumba dyan ng mga magulang na yun talaga magandang pangsahig. Yung gulang na tuyo na. Kasi hindi na kukupos yun eh. Ang ayaw ko lang, yung hindi nagre-respeto. Siyempre. Pangit. Kung alam ko lang boss na may ano diyan, may ari na iba niyan. Oo. Ang sabi niya sa kanya, bakit hindi ako maghingi? Eh, wala namang pinapatay sa taong naghingi eh. Wala. Bakit ang Sa aking area doon. sa dam? Hawak, kung may Tignan mo naman boss ang kawayan ko. Ayan o, mga original na kawayan o. Ito may unggoy dito na nakaakyat o lumalabas ang itlog. Tatawa si. Ayan o, dami-dami kawayan ko. Original pa o. Unang dating ko, tinanim ko yan. Mga kawaki, yan o. Mga puno ng kawayan na napakaraming o. Bali ilan yan? 4 na puno yan. O. Diba? Ayan o, nagkatuyuan lang o. Kita mo yan? O yan o, yan. Inakyatan ko na nga. Baka madali na. Yan o, sa loob na yan boss ha. Kita mo yung avocado na yan. Ninakaw nila dyan. Nag-uutos din yan ng tao. Nung nakaraang tao, nag-utos din siya ng tao na magnakaw dyan. Tapusin mo na lang yung mga gawa mo dyan. Sabihin mo sa kanya na huwag kang yan. Dapat nirespeto natin. Yan naman si Kuya Tito naman kamo ay hindi naman madamot na tao yan. Yan. Mamaya, hindi pala sa'yo yung pinaanom sa akin doon. Mabuti, napakaisapan ko sa Tito. Kung limanda ako doon, dadamay pa ako sa kalukuhan. Hindi, damay ka talaga pag nagdemanda ako kasi ikaw ang kumuhan eh. Ito may bakas ng muhon oh. Okay. Pinasorbi ko kasi yan. Nagpasorbi talaga ako dito. Pagbili ko niyan. Oo, sinurbi yan. Hinahanap ko yung muhon. Andito bakas ng muhon. Mga kawaki oh. Ito, binuno to. Oh. Dito oh. Yan ang pagbunot ng muhon. Kaso din yan. Oo. So yan mga kawaki, hindi natin nakita yung muhon. Binunot. Bakas na lang ng butas. Nandito. So pag nahuli natin yung nagbunot yan, panibagong kaso po yan. So ito mga kawaki, mga kalinda. Ito yung puno ng kawayan natin na ninakawan, ninakaw. At yun nga, yung kanina nakausap natin, yun yung inutusan ng isang tao ni Elsa na kumuha daw dito ng kawayan dahil inaangkin niya na sa kanya daw. No? Pero ang totoo niya, napakalayo na ito sa kanya kasi may muhon naman kaming boundary doon. So mga lang naman, mga ilang puno lang ang nakuha niya dito. Siguro mga 6. Mga 6 na puno lang naman ng kawayan. So magkano lang naman yun kung tutusin. 6 na puno. Sabihin na lang natin mag200 ng isang puno. Di 1,200 lang ang halaga nun. Mga kawaki. Kung nanghingi sila, wala namang problema yan kasi bibigyan ko naman. No? Dahil nakikita nyo yung mga kawayan natin. Ayan o. Nagtutumbahan lang sa sobrang gulang. Yan. Marami talaga tayong kawayan. Kagaya ng isa yan o. Ito, napakaganda tong sobrang gulang o. Yan. O, kita nyo naman. Nagtutumbahan lang kawayan natin dito eh. Kung nanghingi yon, bibigyan naman natin. Ang gusto ko lang, respeto ba? Ang problema, basta na lang siyang kumukuha ng hindi nagpapaalam. Siya pa, nung mga nakaraang taon, nahuli ko rin yun na nang harvest ng mga bunga ng avocado ko dyan. Pinagnanakaw nila yung bunga ng avocado. O nung mahuli ko siya, nanghingi siya, binigyan ko naman. Diba? May mga tao talaga na, kawatan. Yun yung sinasabi ko mga manananggal at saka tuklo.
Ang avocado, napakamahal pa naman ngayon. Yung avocado, may mga nasa 150 ang kilo. Pinakamura na yung 100, pangit pa. So, kaya ko sinita yun, dahil mamaya yung avocado ko, kasalukuyan kasing nagpapagulang pa lang. Tama-tama yun pagdating ni Ma'am Edita Mix Vlog, pupunta siya dito, papasyal siya dito, makakain siya ng maraming bunga ng avocado. Paano na kung nakawin yun? Ba? Wala siya madatnan. Kaya sinisita na natin. Ayan. Ganon pa man, yung tinabaho niya na doon, ng mga naputol niya na doon sa anong tao na yon para hindi masayang yung kanyang pagod. Pinabaya ko na, pinadala ko na. Sabi ko sa kanya, tapusin mo na yung trabaho mo na yan. Wala naman ng problema yan dahil sa kapirasong kawayan lang naman yan. Mga kawakit. So ayan, maraming salamat po mga kawakit. Nakarating kayo hanggang sa dulo ng video ko nito. Salamat po sa inyo, babay na. Ingat po kayo parati. God bless po. Saan po kayo panig ng mundo, mga OFW, ingat po kayo parati. God bless po sa inyo lahat. Ma'am Erlinda, shout out po kayo. Ma'am Erlinda, official vlog. Ma'am Edita Mix Vlog. Ma'am Edita Mix Vlog. Shout out po kay Ma'am Sai. Ma'am Maya. Kay Pilapel, yan, shout out po. Maya. MMD. Alin. Hmm. TV. Yan. Si Pau. Si Pau. At saka si Kuya Aw. Kuya Aw. Shout out po sa inyo. Scarlett Arellano, shout out po. Ano pa? Julie Rituta. Si Mary Ann. Kay Ma'am Mary Ann. Kay Ma'am Ann. At saka kay Nora Mix Vlog. Nora Mix Vlog. Shout out Mary po. Ann. Si Mary Ann Mix Vlog yun. Yun. Oo. Tapos, Merlina Nakahima. Yan. Balik ko na. Annalyn Alideros. Annalyn. Shout out po. Kag si Bernalyn. Bernalyn. Shout out po. Yan. Si Ma'am Criselda. Whitey. Yan. Channel. Shout out po. Si Deji. MMD. At saka si Nightbot. Ayan. Si Ate P. Mix Vlog. Sino pa? Si Tita Limos. Ayan. Talino. Shout out po kayo. Ayan. Siyempre, ka-business official. Shout out po, boss. At lahat ng mga kasamahan kong kagawang, shout out po sa inyo. Support po natin mga channel nila. Siyempre, yung isang channel natin, yung Kawaki TV Official. Pakisuportin po natin. Friends Mix Vlog. Ayan. Support natin si Kaapin TV Official. Shout out po natin. Apin TV Mix Vlog. Ayan. Shout out po natin. God bless po din ang lahat. Si Paduhilaw. Chris Paduhilaw, shout out po sa iyo. Ayan, maggumawa ka na ng YouTube channel mo dyan para total mahilig ka din naman mag-video. Ayan. Chris Paduhilaw, shout out po sa iyo dyan. Sila po yung mga taga-Himigara Negros. At saka si Ma'am Bibang. Si Bang! Kay Boss Anime. Boss Anime. Support din natin. Tatay Bubes. Tatay Bube. Mix Vlog. Yun. Elias Mix Vlog. Oh. Ayan. Sino pa? Marami sila pero hindi ko masyado Tandaan. matandaan. Pasensya na po yung mga hindi nabanggit. Shout out na lang po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi dyan. No? Pasensya na po kayo. Medyo mahina na yung memorya natin. Lalo nung ganito na galing tayo sa komodyon. No? So yun lang. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo parati. Saan po kayo panig ng daigdig. Mga kababayan nating OFW, ingat po kayo parati. God bless po sa inyo. Sabay na. Lagi po natin pakatandaan ng kalusugan ay kayamanan. Dira na, hataw pa, wakiwak pa. Ay. Ito yung tunay na wakwak. Ito yung tunay na wakiwak. Marami nang nakikigaya sa atin ngayon. Grabe. Marami nang nakikiwakwak.